What's up mga kaibigan, mga kapatid? Ito na naman po ang inyong admin at nagbabalik na naman tayo sa ating weekend episode kung saan, gusto ko kayong kausapin kahit papano at mamaya ang inyong paboritong shoutout. Ngayon, bago ko simulan ng ating shoutout, gusto ko munang sabihin na malapit na po mag 4,000. Congratulations po sa ating lahat. Marami pong salamat sa inyong suporta. Maraming salamat. Kung may mga friends kayo, kilala kayo na gusto rin makinig or sa friend nyo, alam nyong nakikinig ng mga nakakatakot na kwento, maaari po lamang i-share nyo sa kanila. So, yun po, no? 4K! Woo! Yes! Padami na tayo ng padami, no? So, bago ko simulan ng shoutout, gusto ko lang sabihin sa inyo na naging affiliate na ako ng Lazada. So, ibig lang sabihin nun, pag bumili kayo sa Lazada gamit ang link ko, magkakaroon ako ng komisyon. Pero wala pong extra charge sa inyo. Sa mga hindi naman po alam kung anong Lazada, ito po ay online stores na halos lahat na po ata mabibili nyo. At kung wala kayong card, meron naman silang cash on delivery. So, kahit saan po sa buong Pilipinas, nagde-deliver po sila. So, yun po. Check nyo lang po yung description sa baba. Usually, araw-araw marami po silang sale. Halos 50% sale. Okay, enough about Lazada. Just check nyo lang yung link kung interesado kayong bumili or kung bumibili kayo sa Lazada at gusto nyo tulungan ng channel. Pwede rin naman po. Okay, simulan na po natin na ating Shout Out! The Raven, Red ng Pampanga, Marie, Mina, Micaela, Joshua, Miguel, and Summer from Althea. Pinabati niya daw kayo. Eliza Andrade from South Korea, Kazuhide Carmona from Nueva Ecija, Joey Chu of Capiz, lahat ng taga Smart Nano Philippines, magandang araw po sa inyo. Ronnie Jones from Balanga, Bataan, Nicole Garlet from Bacolod, Joella Mara at Elise, Jungusik from South Korea, Seven Libmanan, magandang araw po sa inyo, kung grupo ata to. Rico from Bacolod, Angeline Pimentel, Ryan Ragasa, Ferson Mosquera galing kay Matt Francia Reducto ng General Leserio Topacio National High School. Salamat sa pagsusubaybay since last year pa daw kayo. Edem Shanil Lu, pinapabati ni Maurice, crush ka daw niya. Uy, high school. De Guzman family from Sulok, Pinapaan, Cavite. Rading Noel Jeff, Percy Jan from Bong Buraida, Al-Qasim, Saudi. At kay Jillian Nicole at Nerissa sa Kalima Oriental, Mindoro. Magandang araw sa mga taga-Oriental, Mindoro. Jaisley from Makati City. MC Beton from Indiana, USA. Wow, good morning, good afternoon, everyone there in the US of A. Carl Guevara at katrabaho niya na taga-MVP Clark, Pampanga. Odichu of Capiz, Patrick Filar. Ronnie Jones from Bataan. Princess May Dario, John Renz at Loris Aina for 10 years. 10 years na ata sila. Congratulations. Matatag. May forever pala. Maniwala tayo sa forever. Mark Orpilla Azel from Qatar. Magandang araw. Ingat-ingat sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa isa sa mga avid listener naman, kay Car Ana Dumandan, Hero Bernardo Dea Silva, Aaron Balauro, MJ Polintan, Kyle Valdez, Ace John Ducot, Keith Lopez, Boy B. Celis, Carl Cruz. Salamat sa laging pakikinig kay Carl. Wayne Bautita, Princess Valerie, kaka-communion lang daw niya. So, congratulations. Congratulations ba tawag doon? Yeah, congratulations. No? Selin Joy Delgado, Henrik from Surala, June Desi, Roxanne, Cheryl Grom from Hong Kong, and lastly, kay Ralph Wanyo. Yan po ang ating shout out! Ngayon, ulitin ko po, meron po tayong Patreon kung saan pwede kayong makatulong sa channel sa pamamagitan ng pagpapadala ng pera. Maski napakaliit na halaga, pwede po. Lastly, meron ba kayong mga experience na kababalaghan? Baka gusto nyo i-share? Send lang po sa ating Facebook page, Spookify Pinoy. Medyo mga 800 likes na po siya. So, yeah, konting push pa po doon. Maraming i-like at send yung message doon. Or sa email, which is nasa description din. Simulan na po natin ang ating kwento. Ito po si Admin at magandang araw. Intro. First of all, pinili ko pong wag na lang i-mention yung name na involved sa isi-share ko na story. I don't know.
Pero parang sensitive kasi. And para na rin malesen yung pain na nararamdaman ko till now. It happened more than a decade ago. 6 years old pa lang ako nun. So I'll do my best to narrate my story as accurate as possible. Especially sa mga dialogue na binanggit namin that time. Na itatranslate ko na rin from Kinaray. Kasi unti-unti na siyang nagfe-fade sa memory ko. I'm originally from Antique. Pero nung 2003, lumipat kami dito sa Parañaque City. Kami ni Papa para makalimot sa mga masamang nangyari sa amin dati. May kapatid ako, pareho kaming lalaki and 2 years older ako sa kanya. Sobrang tahimik niya, lalo na sa ibang tao. Pero close na close kami. Magkasundo kami sa halos lahat ng bagay lalo na sa Pokemon. Natatandaan ko pa nung nagtatalo kami kung legendary Pokemon ba si Pikachu o hindi. Sabi ko, legendary siya, sabi niya hindi naman. As usual, sa mga pagtatalo namin, madalas tama siya kasi minsan gusto ko lang talaga sumalungat sa kanya kahit na alam kong tama naman talaga siya. Kahit bata pa kami, alam kong bilang kuya niya na sobrang talino niya. Accelerated kasi siya. Mas matanda ako pero same kaming grade 1 eh. Marami din siyang alam about sa science na common na tinuturo sa high school na kami mismo di alam kung saan niya natututunan yun. Pinagmamayabang ko pa siya sa mga kaaway ko na yung kapatid ko genius tapos sila mga bobo. Para siyang si Ferb. Tas ako si Phineas na napariwara. Pero one night habang nasa kwarto kami, matutulog na, bigla siyang may sinabi sa akin, "Kuya, yung kapitbahay natin nasusunog." Nagtaka ako kaya tiningnan ko sa bintana yung bahay ng kapitbahay namin na tinutukoy niya. "Wala naman eh. Ano ba yung pinagsasabi mo? Suntukin kita dyan eh." Mga 8 PM nakatulog na kami pero nagising na lang kami sa gulat ng sigaw ni Mama. Natataranta siya. Ang ingay sa labas tapos yung tito ko sumisigaw sa bahay. Tinatawag si Papa, tumulong daw siya magakot ng tubig. Lumabas agad kami ng bahay, dala lang ang isang bag ni Mama. Nasusunog yung bahay ng kapitbahay namin. Umiyak lang kami ng kapatid ko sa takot na masunog din ang bahay namin. Pero awa ng Diyos, hindi umabot sa amin yung sunog. Pero namatay yung kapitbahay namin na nakatira sa bahay na yun. Bigla kong naalala yung sinabi ng kapatid ko kanina lang. Kinabahan ako. Tatanungin ko dapat siya nung makabalik na kami sa bahay pero bigla siya nagsalita. Palagi siya nagpapadala sa akin ng sulat. "Sino? Si Kuya." "Ha? Sinong kuya? Ako lang kuya mo." Nag-iwan sa akin ng pagtataka pero sa kabila nung nangyari, di ako naniniwala sa kanya. Nung araw na yun, madalas niya nang makwento sa akin yung kuya na sinasabi niya. Sinusulatan daw siya nun palagi ng lahat ng bagay. Then dahil dun, inaasar ko na siya palagi na baliw. Kasi di naman maipakita yung mga sulat na sinasabi niya. Pero deep inside may parte na natatakot ako dahil yung mga katagang sinabi niya bago mangyari yung sunog ay nakatatak na sa isipan ko eh. Makalipas yung halos 5 buwan, normal na araw, nasa bakuran kami naglalaro pero bigla niya akong tinulak. "Hindi tayo magkapatid! Hindi kita kapatid! Niloloko ka lang ni Mama at Papa!" Paulit-ulit niyang sinabi yan. Ang lakas ng boses niya na galit na galit. Sa isang iglap, parang naging halimaw yung tahimik kong kapatid. Wala akong nagawa kundi umiyak. Umiyak lang ako habang tinatawag si Mama at Papa. Pero kahit anong sigaw ko, walang nakakarinig. Ang liwanag ng sikat ng araw, pero pakiramdam ko nasa kawalan ako na unti-unting kinakain ng kadiliman. At para akong kinadena ng takot na di ko may paliwanag eh. Nakaupukot nakasandal ako sa puno habang umiyak papalapit ang kapatid kong may hawak-hawak na itak. Sa isip-isip ko, anong nagawa ko? Pero buong puso ko na di niya yun magagawa. Kapatid ko siya eh. Kapatid ko. Sa maikling panahon, sinabi ko na lang sa sarili ko, hindi ako magagawang patayin ng kapatid ko. Mga ilang ulit kong sinasabi sa aking isip, yung linya na yan. Nasa huling pagkakataon mula sa isip, lumabas ito sa aking bibig. Di ko na malayang sinisigaw ko na pala to. Ilang hakbang na lang ang layo niya mula sa akin. Napatigil siya, nagsimulang umiyak tas may sinabi at tila nagmamakaawa. Kuya, tulungan mo ko! Kuya! Biglang nagbago yung ekspresyon niya. Kanina umiiyak siya pero bigla na lang napuno ng galit yung kalooban niya. Sumigaw siya. Ako lang ang kuya mo. Wala kang ibang kuya kundi ako lang. Iisa tayo, iisa! Ramdam ko na nagsasaltang yun ay di ko kapatid.
Patuloy pa rin ako sa pag-iyak pero naisigaw ko sa kanya, "Ako lang ang kuya niya!" Sobrang nagalit siya. Itinaas niya ang braso niya na akmang iitakin ako. Mabuti na lang dumating bigla si Papa. Tinulak niya ang kapatid ko papalayo sa akin kaya hindi niya ako napatay. Napakabilis ng pangyayari. Nahiga sa lupa ang kapatid ko. Kala namin ni Papa, nawala na ng malay pero bigla siyang tumayo. Tumatawa siya ng napakalakas. Nagsimulang magbago yung boses niya at nagsalita ng mga katagang di namin maintindihan. Dumating si Mama. Pagkakita niya sa kapatid ko ay agad siyang tumakbo papunta sa kanya. Ginawa ni Papa na pigilan si Mama pero pagkalapit ni Mama ay initak siya ng kapatid ko. Nakita ko kung paano naputulan ng kamay si Mama. Naputol ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos ng mangyaring yun ay nagsalita ang kapatid ko. "Ako lang ang kuya niya." Tsaka niya itinarak ang itak sa kanyang tiyan. Pumunta agad kami ni Papa sa kapatid ko. Habang binubuhat siya ni Papa, may sinabi siya sa akin, "Papadalang kita ng sulat, kuya. Baka sa mukha niya ang kasiyahan sa kabila ng kamatayan." Tuloy ang pag-iyak ko at sinabihan ko siyang huwag niya akong iiwan. Dumating naman ang ilang kapitbahay namin at tinulungan sina Mama at Papa. Dinala sila sa ospital. Naiwan muna ako sa bahay ng tito ko. Pero halos magunaw yung mundo ko ng panahong mamatay si Mama at kapatid ko. Dahil malayo ang ospital mula sa lugar namin, halos naubusan na sila ng dugo bago pa makarating sa ospital. Kaming dalawa na lang ni Papa. Yung pamilya namin, dating perpekto, naglaho lang sa isang iglap. Ang sakit. Ang sakit na nawalan ako ng kapatid, nawalan pa ako ng nanay. Kasi hindi sila parang laruan na kahit kailan pwede palitan. Ang sinasabi lang sa akin noon ni Papa, huwag daw akong malungkot kasi nandyan pa naman siya. Hindi niya ako iiwan kahit kailan. Yun na lang ang itinatak ko sa isipan ko nung bata pa ako. Kahit mahirap, sinubukan namin ni Papa na mamuhay ng normal. Lumawas kami ng Maynila para kalimutan ang mga pangyayaring yun. Nakitira kami sa kamag-anak namin. Pero ngayon, sa awa ng Diyos ay may bahay na kami na buwan ng hinuhulugan ni Papa. Nakapag-asawa na ulit si Papa, may dalawa na akong nakababatang kapatid. Maayos na pakikitungo namin sa isa't isa. Kahit papaano naibsan ng matagal kong pangungulila sa pamilya namin noon. I became a scholar by both private organization and government. And they are the reason why I'm able to pursue an expensive course in expensive university. This year, I got my degree in BS in Medical Technology and I'm planning on pursuing medicine. But still, 14 years nang nakalipas sa pangyayaring gumulo sa buhay namin. Hindi ko pa rin nalilimutan ang huling mga salita ng aking kapatid. Naghihintay pa rin ako sa sulat mo. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.